Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong dumulog sa pag ng Panginoon, ating aminin at pagsisihan ng ating mga naging kasalanan. Sinugo kang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumiting kang tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ang kadakilaan dito'y nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusugod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan, na lagi kong nasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Tayo pong lahat. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, hindi ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, ako'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galit ng poon, hanaping manikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas,
ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ito ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas, ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Malino naman sa atin ang kahalagahan ng malinaw na pagkakaiba ng panloob at panlabas. Na hindi natin dapat hinuhusgahan ayon sa panlabas, sapagkat ang higit na mahalaga kay Jesus ay yung panloob, na siyang hindi nakikita ng ating mga ordinaryong mata. Ang nais ko lang ipunto sa Ebanghelyo ay kung mahalaga maging ang kalooban. At sa dinami-dami ng pwedeng maging halimbawa, ang ginamit ni Jesus ay ang pagpapamahagi sa mga dukha. Ang punto lang naman dito ay para ipakita na mas mahalaga yung panloob na hindi nakikita ng mata kaysa yung panlabas na binibigyang importansya ng mga pariseo. Pero kung pag-uusapan ng panloob, bakit hindi na lang yung pagdarasal ng mag-isa? O kaya ay yung pag-aayun at pagsasakripisyo ng mag-isa? O di kaya ay pagpapakadalubhasa sa kasulatan? Sapagkat maraming namang paraan kung paano makagagawa ng kabutihan o makasusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang binanggit ni Jesus, pagpapamahagi sa mga dukha. Mukhang yun yata ang kanyang batayan ng pagkakaroon ng malinis na kalooban. Hindi pagdarasal, hindi pagpapakadalubhasa sa pananampalataya, hindi ang pagsasakripisyo at pagtitika, kundi pagkakawang gawa sa mga dukha. Kung atin pong pagninilayang mabuting, ito ay magdadala sa atin sa katotohanang hindi lang sarili o para sa sarili ang buhay natin sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay kasama ng kapwa natin, kasama ng komunidad. Hindi tayo nag-iisa at walang taong nag-iisa. Kahit nasa gitna pa siya ng isla at mag-isa siya, kailangan niya ng kanyang kapwa para maging normal ang buhay niya. Kaya kung pagkakawang gawa sa mga dukha, ang
Kung pagkakawang gawa sa mga dukha ang batayan ng Panginoon sa pagkakaroon ng malinis na kalooban at hindi yung pananalangin lang o pagsasakripisyo lang o pagpapalalim lang ng pananampalataya, makikita nating binibigyan din ni Jesus ang buhay kasama ng kapwa. Kasi yung pagdarasal, pwede natin gawing mag-isa. Yung pagsasakripisyo, pwede natin gawing mag-isa. Pagpapakadalubhasa, pwedeng gawing mag-isa. Pero yung pagkakawang gawa sa mga dukha, hindi ka nag-iisa dyan sapagkat mayroong ibang tao. Meron kang tinutulungan. Sa isang kumpletong larawan, meron kang kasama. Hindi ka nag-iisa. Sapagkat marahil yun ang nais ipaalala sa atin ni Jesus. Kabilang tayo sa isang komunidad, meron tayong kasama, meron tayong kapwa. Kung tutuusin po, yan ang sa simpleng paraan ay hinihikayat ng sinodo. Pinapaalala na hindi nag-iisa ang simbahan, maraming iba't ibang suliranin, maraming iba't ibang tao na nangangailangan ng kalinga, ng pag-unawa, ng pagbabahagi. Kaya kung gagawin natin na maging kabilang ang kapwa sa buhay natin, magkakaroon tayo ng dahilan para maging malinis ang kalooban natin. Kaya maglinis man tayo ng kalooban, hindi dahil ginagawa natin ito mag-isa, kundi dahil sa kapwa at komunidad na kinabibilangan natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataong maglinis at magdalisay ng sarili. Kaya yun ang patuloy nating pagsumikapan. Pagsumikapan po nating maging bahagi tayo ng ating kapwa, maging bahagi nila tayo, at sa gayon, magawa nating maglinis ng ating kalooban sa mata ng Diyos. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating isip at puso sa Diyos at ilalalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan
sa pamamagitan ni Kristo na aming daan. Hiniling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturya ng Eukaristiya. Tanggapin alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatilibig mo, ngayoy nananali, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid ng tayo't ang mga alay na ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya kapanalig naming may paninindigan na ikaipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlain, may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama sa Langit sa panalangin na itinuro ni Jesus sa atin. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Habang inihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bahagi po sa bawat isa ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap at nananalig sa Kanya. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo at ingatan ng mahabagin nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.